Naisip niyo na ba kung ano ang posibleng koneksyon ng kubo ni Lola sa probinsya at ng isang smart home sa gitna ng syudad? Sa tingin niyo, wala, 'di ba? Pero paano kung sabihin kong doon mismo sa gitna ng dalawang konseptong ito, matatagpuan ang perpektong pangregalo para sa sino mang mahilig magtanim o mag-garden ngayong bagong taon? Hello sa lahat! Ngayon, tuluyan na nating babasagin ang mitong ang pinakamagandang regalo sa gardener ay bagong pala o di kaya'y kakaibang buto. Aalisan natin ng takip ang mundo ng mga modernong, high-tech at talagang pinapangarap na kagamitan. Hindi lang ito basta top 5 gifts. Naghanda ako ng 5 revolutionary categories na magpapabago sa pananaw ninyo sa buhay probinsya o paghahalaman. Panoorin nyo ito hanggang dulo at ipinapangako ko makikita nyo ang regalong iyon na magiging dahilan para tawagin kayong pinakamaalaga at pinakaurig na tao sa inyong pamilya. Baka nga may mabili rin kayo para sa sarili ninyo. Balikan natin sandali ang nakaraan. Mga 20 o 30 taon na ang nakalipas, ang pag-garden o pag-aalaga ng bakuran ay kadalasang kasing kahulugan ng mabigat na trabaho. Pagtanim, paglilinis ng damo, pagdilig, pag-aani. Walang katapusang cycle na nagiiwan ng kaunting oras para mag-relax. Kaya naman, ang mga regalo noon ay praktikal, panggamit, at nakafocus sa pagpapagaan ng hirap. Pero, nagbago ang mundo. Ngayon, ang pag-alis sa syudad at pagpunta sa bakuran ay mas tungkol na sa slow living philosophy, pagpapahinga mula sa ingay ng metro, paghahanap ng power spot at komportabling lugar. Pumupunta na ang mga tao sa probinsya, hindi lang para sa ani, kundi para sa katahimikan, sariwang hangin, at pagkakataong makipagkwentuhan sa tabi ng apoy kasama ang mga kaibigan. At ang mga modernong teknolohiya, nakakagulat man, ay perpektong nagkasya sa bagong konseptong ito. Nagagawa nilang i-automate ang mga nakakasawang gawain at magbigay ng mas maraming oras para sa pinakaimportante, ang buhay at ang pag-enjoy. Kaya, ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi tungkol sa asarol, kundi kung paano magbigay ng mas maraming free time at kaligayahan sa isang mahilig mag-garden. Kaya, ang una nating kategorya na siguradong magdadala ng tunay na revolusyon sa kahit anong bakuran or lote, ito ang smart bakuran or smart garden. Pakinggan mo, parang galing sa future, pero ang totoo, available na ito ngayon. Nagsasalita tayo tungkol sa mga gadget at system na siyang gagawa ng mga pinaka nakakainis at paulit-ulit na gawain. Isipin mo ito, pwede kang magbakasyon or di kaya ay hindi mo na kailangang umuwi sa probinsya tuwing weekdays nang hindi ka nag-aalala na matutuyo ang mamahalin mong kamatis or maninilaw ang damuhan. Ang teknolohiya na mismo ang bahala sa lahat. Ang mga regalo na ito ay hindi lang basta bagay. Ito ay tungkol sa kalayaan at kapayapaan ng isip. Nagpapakita ito ng tunay na pagmamahal at malasakit. Dahil ang binibigay mo ay hindi lang isang gamit, kundi solusyon sa problema at stress. Ang pag-install lang ng isa o dalawang smart device ay talagang babago sa buong laro dahil ang mga nakakapagod na responsibilidad ay magiging isang proseso na pwede mo nang i-monitor gamit ang smartphone mo habang nakaupo ka lang sa iyong kondo. Ito ang perpektong choice para sa mga taong pinahahalagahan ang kanilang oras at gustong gumamit ng modernong solusyon kahit pa ang pinag-uusapan natin ay ang taniman ng pipino. Ang pinakatindi, ang hit sa kategoryang Smart Dacha or matalinong bakuran ay walang iba kundi ang automatic watering system. Isipin nyo lang, ilang oras ang nasasayang tuwing tag-init sa paghila ng hose at pagbubuhat ng regadera. At ilan ang nag-aaway kung sino ang magdidilig ngayon.
Ang smart system na ito ang solusyon dyan, minsan at para sa lahat. Ang mga modernong set ay hindi lang simpleng timer na magbubukas ng tubig ayon sa oras. Ito ay isang kumpletong intellectual complex. Kaya nitong kumonekta sa internet, mag-analisa ng weather forecast at kanselahin ang pagdidilig kung uulan na nakakatipid sa tubig at iniiwasan ng pagkabulok ng mga ugat. Mayroon itong mga special soil moisture sensor na nakakabit sa mga susing lugar. Ito ang nagsasabi sa sistema kung kailan at gaano karami ang tubig na kailangan ng bawat partikular na bahagi ng halamanan. Puwede kang mag-set up ng iba't ibang senaryo para sa damuhan, sa greenhouse at sa flower bed. Ang pagkontrol ay napakadali sa pamamagitan lang ng simpleng app sa inyong smartphone. Ito ay talagang regalong masasabi mong, wow! Ang taong makakatanggap nito ay laging magpapasalamat sa inyo tuwing umaga habang umiinom ng kape sa veranda at pinapanood kung paano inaalagaan ng smart system ang kanyang hardin. Ang susunod na gadget na pasok sa ganitong usapan at tiyak na a-appreciate ng bawat seryosong naghahalaman ay ang wireless weather station. Sa unang tingin, baka akalain mong isa lang itong mamahaling thermometer. Pero malaking pagkakamali yan. Ang modernong weather station para sa bukid o hardin ay parang personal mong synoptic, weather forecaster, at agronomist, eksperto sa lupa, sa iisang aparato. Binubuo ito ng isang unit na inilalagay sa loob ng bahay at ilang sensor na inilalagay sa labas. Ang mga sensor na ito ay hindi lang sumusukat sa temperatura at halumigmig, humidity, ng hangin, kundi pati na rin sa bilis at direksyon ng hangin, dami ng ulan, at maging ang atmospheric pressure. Ang ilang advanced na modelo ay may kasama pang sensor na panukat ng temperatura at moisture ng lupa sa iba't ibang lalim. Ang lahat ng impormasyong ito ay pumupunta sa basic station at sa iyong mobile application. Para saan pa ito? Ito ang magbibigay daan sa iyo para makagawa ng tumpak na desisyon. Kung kailan magandang magtanim ng binhi, kung kailangan bang takpan ang halaman sa gabi, o kung dapat na bang mag-spray laban sa mga peste. Sa madaling salita, iniaangat nito ang paghahalaman mula sa paghula-hula lamang patungo sa antas ng eksaktong siyensya. At siyempre, ito ang laging nagdadala ng mas mahusay na resulta at matinding pagmamalaki sa bawat animo. At bilang pagtatapos sa ating segmentong pang-teknolohiya, may handog kami para sa mga detalista at mahilig sumubok, ang matalinong soil analyzer. Isa itong compact na device na parang isang stick. Itutusok lang sa lupa at sa loob ng ilang segundo, makukuha mo na agad ang kumpletong impormasyon tungkol sa kalagayan nito. Ano ba ang kaya nitong ipakita? Ipinapabasa niya ang antas ng acidity or pH level, ang moisture, ang mahahalagang sustansya tulad ng nitrogen, phosphorus, at potassium, NPK, at maging ang dami ng liwanag sa mismong lugar na iyon. Ang lahat ng datos na ito ay ipapadala sa isang application kung saan may nakahanda ng mga rekomendasyon para sa libu-libong uri ng halaman. Sasabihin sa iyo ng app kung ano talaga ang kailangan ng iyong hydrangea para maging matingkad na asul or kung anong sustansya ang kulang sa iyong mga kamatis para mamunga ng sagana. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang maglagay ng pataba ng hula-hula lang. Ginagawa ng regalong ito ang pag-aalaga ng halaman na isang nakakatuwang laro at tinitiyak nito ang napakagandang resulta. Ito ang perpektong solusyon para sa hardinero na gustong makakuha ng pinakamahusay na ani mula sa kaniyang taniman, batay sa datos at hindi lang sa pakiramdam o hula.
Dumako tayo sa pangalawang kategorya, ang next generation tools o mga kagamitan ng bagong henerasyon. Kung ang smart cottage ay nagpapagaan ng ating mga gawain, ang mga tool namang ito ang magpapadali, magpapabilis at magpapasaya pa sa natitirang manu-manong trabaho. Pinag-uusapan natin dito ang paglipat mula sa mechanical na gamit papunta sa kuryente at battery-powered na mga kagamitan. Maraming nag-aalaga ng hardin, lalo na ang mga mas matatanda, ang nasanay gumamit ng luma, mabigat, at hindi laging komportabling mga instrumento. Kapag binigyan mo sila ng modernong alternatibo, hindi lang basta bagong laruan ang ibibigay mo, kundi kalusugan mismo. Ang pagbawas sa stress at bigat sa likod, mga kasukasuan, at mga kamay, ito ay hindi matutumbasan. Ang mga modernong kagamitan ay hindi lang malalakas. Mayroon din itong napakagandang ergonomics, pinag-isipang seguridad at madaling gamitin. Mas tahimik, mas magaan, at madalas ay mas epektibo sila kumpara sa mga digasolina o lumang corded na mga katulad. Ito yung tipo ng regalo na direktang nakakaapekto sa kanilang pakiramdam at nagbibigay daan upang mas matagal nilang magawa ang kanilang libangan ng hindi napapagod. Ito ay isang investment sa ginhawa at sa mahabang buhay ng kanilang paghahardin. Simulan natin sa undisputed champion sa kategoryang ito, ang cordless pruner. Lahat ng nakasubok na magputol ng mga puno ng prutas, baging o kaya'y rosas, alam kung gaano ito nakakapagod sa kamay. Dosi-dosena o daan-daang beses kang pipiga. Pagdating ng hapon, halos maputol na sa pagod ang kamay mo. Ang cordless pruner ang tuluyang solusyon dito. Pindutin mo lang ang button at ang matutulis nitong talim ay madaling puputol sa sangang may 2 o 3 sentimetro ang kapal para itong salamangka. Ang trabahong aabutin ng ilang oras at mangangailangan ng matinding lakas, ngayon, mas mabilis gawin at wala kang mararamdamang hirap. Ang mga modernong modelo, napakagaan, komportabling hawakan, at tumatagal ng ilang oras ang battery charge, sapat para tapusin ang buong hardin. Ito ang regalong magbibigay ng childlike wonder kahit sa pinakamahigpit at pinaka-eksperyensadong hardinero. Kapag nasubukan nila ito, hinding-hindi na sila babalik sa tradisyonal na mano-manong gunting. Ito ang tamang-tamang regalo. Isa pang napakalaking tulong na makakatipid sa atin ng oras at pagod, lalo na pagdating ng taglagas, ay itong battery-powered blower. Siyempre, hindi naman natin inaalis ang paggamit ng tradisyonal na kalaykay. Pero aminin natin, ang magkalaykay ng mga basang dahon na nakadikit sa lupa, lalo na sa malaking lote, ay talagang nakakapiga ng lakas. Pero itong blower, ginagawa niyang madali at mabilis ang lahat. Ang malakas na buga ng hangin nito ay literal na wawalisan ng lahat ng makita sa daan. Mga dahon, maliliit na sanga, pati na rin ang pinagputulan ng damo. Mabilis mong malilinis ang damuhan, mga semento, veranda, at mas madali ring matanggal ang bara sa mga gutter. Ang maganda pa, maraming modelo ang hindi lang pangbuga. Mayroon ding feature na pang vacuum. Parang vacuum cleaner ito na agad dinudurog or imumulch ang basura bago kolektahin sa sako. Kaya ang kalalabasan, mayroon ka ng mulch na pwede nang ipasok sa inyong compost pit. Napakalaking ginhawa nito, lalo na para sa kababaihan o sa mga nakatatanda na nahihirapan sa mabigat na trabaho ng pagkakalaykay. Dahil magaan, walang abala sa kawad o saksakan, at medyo tahimik, ang modernong leaf blower ay tiyak na magiging indispensable na katuwang at simbolo ng kalinisan at kaayusan sa inyong bakuran. Paano kung kailangan mo ng isang universal soldier? Isang regalo para sa DIY master
na laging may ginagawa, nagkukumpuni o nag-aayos sa bahay o sa probinsya. Dito na pumapasok ang multifunctional tool o mas kilala bilang renovator. Ito ay isang kahangahangang kagamitan na dahil sa iba't ibang attachments ay kayang gumawa ng maraming iba't ibang gawain. Pwede itong gamitin para magputol ng baseboard o trim mismo sa pwesto, makagawa ng butas sa drywall or gypsum board, makapag-polish ng maliliit na ibabaw, makakaputol ng lumang sealant, makakabakbak ng kalawang, at kahit makapaghasa ng gamit sa hardin. Ang pinakamalakas na feature nito ay ang pagtatrabaho sa mga masisikip na lugar kung saan hindi maaabot ng lagari o sander. Ang prinsipyo ng trabaho nito ay batay sa oscillation. Iyon ay mabilis na pag-ugoy ng attachment mula sa gilid papunta sa kabilang gilid na ginagawang napakatumpak at ligtas ang paggawa. Para sa mga mahilig mag-DIY, ang renovator na ito ay magiging tunay na lifesaver at magbubukas ng bagong mundo para sa creativity at pagre-repair. Para itong Swiss Army knife. Pero sa mundo ng mga power tools, iwanan na natin ang usapang trabaho at dumako tayo sa ikatlong kategorya, ang paborito ko, ang comfort zone. Tulad ng sabi ko, ang modernong rest house or bakasyunan ay lugar para mag-recharge. Kaya naman, ang paglikha ng cozy at nakaka-relax na atmosfera ay kasing halaga ng pagtatanim ng gulay. Ang mga regalo sa kategoryang ito ay idinisenyo para mapahaba pa ang masasayang sandali mo sa labas. Nagbibigay ito ng comfort para makakain ka sa veranda kahit malamig na ang gabi, makapagbasa sa lilim ng puno o makita mo lang ang paglubog ng araw nang hindi ka inaatake ng lamok. Ang mga regalong ito ay tungkol sa emosyon at kung gaano kakaalaga sa kalidad ng pamamahinga. Sinasabi nito, gusto ko hindi lang mapakinabangan ng rest house mo, kundi maging masaya at kampante ka rin dito. Madalas, nagdadamot tayo sa sarili natin pagdating sa mga ganitong bagay. Iniisip natin na luho lang ito. Kaya naman, sobrang nakakatuwang matanggap ito bilang regalo. Ito ang go signal o pahintulot na magpahinga na nagkataong nagmula sa isang maganda at functional na gamit. I-imagine mo ito, isang mainit na gabi ng tag-init. Naririnig mo ang huni ng kuliglig, kitang-kita ang mga bituin at nagdi-dinner kayo sa inyong veranda. Pero paglubog ng araw, bigla na lang lumalamig. Nagsisimula na kayong maghagaran at unti-unting lumipat sa loob ng bahay. Familiar ka ba sa ganyang sitwasyon? Para hindi na mangyari yan, bakit hindi ka magregalo ng isang outdoor heater? Pwede itong eleganteng gas heater, yung mataas at parang mushroom type na makikita mo sa mga kafe sa labas. O kaya naman, isang modernong infrared heater na compact at pwedeng ikabit sa dingding o kisame ng veranda. Iba sa ordinaryong heater, ang infrared models ay hindi lang hangin ang pinaiinit. Mas pinaiinitan nito ang mga tao at bagay na nasa sakop nito. Ang epekto nito, nagbibigay ito ng pakiramdam ng malambot na init na bumabalot sa iyo, parang init ng araw. Dahil sa regalo mong ito, hahaba pa ang inyong season ng pag-i-stay sa labas, kahit tagsibol o taglagas, at magiging magically komportable ang bawat gabi ng tag-init. Ito ay isang investment sa napakahalagang oras na mailalabas mo kasama ang pamilya at mga kaibigan. Ano pa ba ang mas magandang simbolo ng tunay na relax kaysa sa isang duyan? Sa tingin ko, wala na. Pero kalimutan mo na ang mga luma at lambat na duyan na halos bumabaon ka at iniiwan ka pa ng parang mga marka ng waffle ma sa likod. Ang modernong mundo ng mga duyan ay mas marami ng klase ngayon. Magregalo ng malaki
at komportabling duyan na gawa sa matibay na tela, yung kasya pa kayong dalawa. O kaya naman, itong napakaganda at napaka-istilong hanging chair o swing chair na siguradong magiging sentro ng atensyon sa iyong veranda o garden. Sa upuang may malalambot na unan, pwede kang mag-isa, magbasa ng libro habang umiinom ng tsaa at talagang makatago sa ingay ng mundo. Importante lang, pumili ng modelo na may sariling frame o siguraduhin na ang pagkakakabit ay matibay at ligtas. Ang regalo na ito ay hindi lang basta kagamitan. Ito ay personal na espasyo para sa meditation at pahinga, isang maliit na oasis ng kapayapaan sa gitna ng pagmamadali at stress. Sa bawat paglubog ng tao sa kaginhawaan nito, maaalala niya ng may ngiti at pasasalamat kung sino ang nagbigay sa kanya ng ganitong pagkakataon. Panghuli, ang detalyeng talagang nagpapabago sa buong lugar pagdating ng gabi ay ang tamang outdoor lighting. Hindi ako nagsasalita tungkol sa isang nakakasilaw na spotlight lang, kundi sa isang planado at maayos na lighting system. Ang perpektong regalo dito ay ang set ng dekalidad na solar-powered lights. Ang pinakamalaking bentahe nito, wala nang kailangang magkabling-kable, tumawag ng electrician o maghukay. Maaari mo itong ilagay kahit saan, pang-highlight sa mga pathway, paningning sa magagandang halaman or rock garden, or pampalambot ng ilaw sa mga patio area. Sa araw, nagcha-charge sila mula sa sikat ng araw at pagdating ng dilim, kusa silang bubukas na lumilikha ng parang fairy tale na ambience. Ang mga modernong modelo ngayon ay nagbibigay ng kaaya-ayang mainit na liwanag, gumagana kahit maulap at tumatagal ng ilang taon. Ito ay regalong sabay na nagpapataas ng kaligtasan sa paglalakad sa lugar kapag gabi at nagdaragdag ng malaking puntos sa ganda at ginhawa nito. Ang iyong bakuran or garden ay talagang nabubuhay at nagiging napakaganda kahit sa dilim. Atin ang pasukin ng ikaapat na kategorya, ang para sa kasiyahan at libangan. Ang bahay bakasyunan ay ang perfect spot para sa pagpapaunlad ng mga hobby, tagpuan ng barkada, at syempre, masayang palipas oras. Trabaho ay trabaho, pero huwag nating kalimutang mag-iwan ng sapat na oras para sa pagdiriwang ng buhay. Ang mga regalo mula sa kategoryang ito ay tungkol mismo sa paglikha ng matitingkad na alaala, tungkol sa masarap na pagkain at samahan sa paglalaro sa labas. Nakakatulong ito para magtipon ang buong pamilya, malayo sa mga gadget ang mga bata, at mapuno ang bakasyon ng tawanan at matinding samahan. Ito ang ideal na pagpipilian kung alam mong mahilig mag-imbita ang taong ito at siya ang laging bida o kaluluwa ng grupo. Ang mga ganitong regalo ay nagiging sentro ng atensyon at nagiging dahilan para magkaroon ng mga bagong pagtitipon. Tinutulungan nitong maisakatuparan ang ideal weekend scenario na matagal nang pinapangarap ng marami, pero hindi lang palaging mahanapan ng oras o pondo para gawin. Sa madaling salita, hindi ka lang nagbibigay ng bagay, nagbibigay ka ng pagkakataon para magsaya. At syempre, ang puso ng anumang handaan sa bakuran ay ang lugar kung saan nagaganap ang pagluluto sa apoy. Kung ang inyong grill master ay gumagamit pa rin ng luma at kalawangin na ihawan, regaluhan nyo siya ng dekalidad na modernong grill o kaya naman ay isang smoker. Marami kayong pagpipilian. Nariyan ang klasikong spherical charcoal grills na hindi lang pang-barbecue kundi pang steak, isda, gulay at pwede pang ang gamitin sa paghurno ng pizza. O kaya naman, ang mas madali at malinis na gas grill na pindutin lang ay sisindi na at madaling kontrolin ang eksaktong temperatura.
Para naman sa mga tunay na food enthusiast, may mga smoker na nagbibigay ng hindi ka panipaniwalang masarap at mabangong brisket, ribs, o isda na pwedeng i-hot or cold smoke. Hindi lang ito simpleng kagamitan sa pagluluto, ito ay isang kultura. Ang regalong ito ay magbubukas ng bagong mundo ng lasa. Gagawin siyang tunay na master sa pag-iihaw at ang kaniyang bakuran ay magiging pinakapopular na kainan sa inyong lugar. Ang pinakamahalaga, huwag ninyong kalimutang iimbita ang sarili nyo para makatikim. Ano pa bang masarap gawin pagkatapos ng masarap na hapunan? Siyempre, manood ng sine at hindi na kailangan pang magsiksikan sa loob ng bahay sa harap ng maliit na TV. Magbigay ng regalo, isang portable outdoor projector. Ang mga modernong modelo ay sobrang compact, tumatakbo sa built-in na baterya at madaling kumukonekta sa telepono o laptop gamit ang Wi-Fi. Ang kailangan mo lang gawin ay maglagay ng puting tela sa dingding ng bahay o kaya naman ay itali ito sa pagitan ng mga puno at handa na ang inyong sariling open-air cinema. Isipin mo na lang ang ganitong eksena. Tahimik na gabi, rinig ang huni ng kuliglig, ang paborito mong pelikula sa napakalaking screen at kitang-kita mo ang mga bituin sa itaas. Ito ang mga alaalang hindi mo makakalimutan habang buhay. Hindi lang yan, marami pang ibang gamit ang projector. Pwede kayong manood ng sports match kasama ang barkada o kaya naman ay magpapelikula sa mga bata habang nagpapahinga ang mga matatanda. Ito ay isang techie na regalo pero puno ng kaligayahan. Regalong magdadala ng maraming di malilimutang gabi at alaala. At para tuluyan niyang makalimutan ng lahat ang kanilang mga upuan at gadgets, regaluhan sila ng di kalidad na set ng outdoor games. Ito ang perpektong paraan para makapag-ehersisyo, magsaya at magkaroon ng kaunting kompetisyon. Kalimutan na muna natin ang simpleng badminton. Subukan nating tingnan ang mga laro tulad ng Swedish Cup or tinatawag na Viking game kung saan kailangan mong patumbahin ang mga kahoy na block, ang Finnish throwing game na Molki, o kaya naman ang eleganting at sopistikadong croquet. Ang mga larong ito ay gawa sa dekalidad na kahoy. May simpleng mekanismo na madaling matutunan ng bata at matanda at tiyak na magdadala ng matinding kasabikan. Hindi ito nangangailangan ng matinding physical training o kaya naman ay perpektong patag na lugar. Ang set na ito na nakalagay sa magandang kahon o bag ay perpektong dagdag sa anumang garden party, picnic, or holiday gathering. Ito ay isang regalo na nagbubuklod sa iba't ibang henerasyon at nagpapaikot sa lahat at nagpapatawa. Ito ang magiging susi sa aktibo at masayang bakasyon sa loob ng maraming taon. At sa wakas, narating na natin ang ikalima at pinaka-esensyal na kategorya ng regalo, ang pamumuhunan sa kinabukasan. Seryoso at pangmatagalan ng mga ito. Ang mga regalong ito ay tunay na mahalaga at makapagpapabago ng lubusan sa pamumuhay sa hardin o bukid at magdadala ng hilig sa pagtatanim sa panibagong antas. Bagamat mas mataas ang presyo nila, ang epekto at benepisyo naman ay walang katumbas. Ito ang mga regalo na naglilingkod sa loob ng ilang dekada at kalaunan ay nagiging isang tunay na family heirloom or pamana ng pamilya. Mas mainam na magbigay ng ganitong regalo ng sama-sama, halimbawa bilang buong pamilya, o kung sigurado kayong matagal na itong pinapangarap ng tao pero hindi niya mabili. Ipinapakita nito hindi lang ang simpleng atensyon, kundi pati na rin ang malalim na paggalang sa kanyang mga hilig at ang pagnanais na gawing mas maganda at mas epektibo ang kanyang pamumuhay sa taniman. Ito ang mga pangunahing bagay na nagiging pundasyon
para sa tuloy-tuloy na pag-unlad at pagyabong ng kanilang minamahal na lupain. At marahil, ang pinakapangarap na regalo para sa bawat seryosong hardinero ay ang dikalidad at matibay na greenhouse. Hindi ito yung marupok na gawa sa plastic at madaling tangayin ng hangin, kundi isang maaasahang estruktura na gawa sa galvanized profile at polycarbonate panels. Ang ganitong klase ng greenhouse ay makabuluhang nagpapatagal ng season ng taniman. Maaari kang magtanim ng seedlings ng maaga sa tagsibol, anihin ang mga paborito mong pananim tulad ng sili at talong kahit sa malamig na tag-init, at mag-ani ng gulay hanggang sa huling bahagi ng taglagas. Ito ay isang panibagong label ng agri-technology. Pwede mong lagyan ang modernong greenhouse ng automatic ventilation at drip irrigation systems, kaya halos nagiging self-sustaining na ang iyong halamanan. Ito ay regalo na magbibigay ng nakikita, masarap at masustansyang ani sa loob ng maraming taon. Ito na ang personal mong pabrika ng bitamina at isang matibay na dahilan para maging labis kang mapagmataas. Ang taong makakatanggap nito ay tiyak na lulukso sa tuwa at magiging nasa cloud 9 sa sobrang kaligayahan. Ang susunod na pag-uusapan natin sa serye ng ating mga investment ay ang garden shredder o pangdurog ng sanga. Ito ay isang gamit na hindi napapansin ng maraming mahilig sa paghahardin hanggat hindi pa nila nasusubukan. Alam nating lahat na kada season, tambak-tambak na putol na sanga ang naiipon sa bakuran matapos mag-pruning o maggupit ng mga puno at halaman. Ano ang gagawin sa mga ito? Sunugin? Hindi iyan eco-friendly at madalas ay bawal pa. Ipaholing, magastos at nakakapagod. Ang shredder ay lutas sa problemang ito sa napakagaling na paraan. Dinudurog nito ang mga sanga at ginagawang pinong wood chips o sawdust. Pero ang chips na ito ay isa palang napakahalagang resource. Maaari mo itong gamitin bilang mulch sa mga garden beds. Nagpapanatili ito ng moisture at pumipigil sa mga damo. Pwede rin itong ihalo sa compost para gumanda ang texture nito. O kaya ilatag sa mga daanan. Sa madaling salita, ang mga basura ay nagiging kapaki-pakinabang na material. Ito ay regalo para sa isang masinop at eco-conscious na may-ari ng bahay. Nakakatulong ito upang mapanatili ang kaayusan sa bakuran at tinatapos nito ang natural na siklo. Ibinabalik ang organiko pabalik sa lupa. Isa itong napakatalino at praktikal na pamumuhunan, at dahil napag-usapan na rin lang natin ang pagpoproseso ng mga organikong basura, kailangan nating pag-usapan ang wastong lagayan ng compost. Marami pa rin ang gumagawa ng tradisyonal na tambak ng compost, kung saan basta na lang itinambak ang lahat sa isang sulok ng bakuran. Ito ay hindi laging maganda tingnan at hindi rin ganoon kaepektibo. Ang modernong garden composter naman ay isang espesyal na lalagyan, kadalasang plastic, na lumilikha ng perpektong kondisyon para sa mabilis at tamang pagkahinog ng compost. Pinananatili nito ang saktong temperatura at halumigmig at sinisiguro rin na may maayos na daloy ng hangin. Mas bumibilis ang proseso at ang kalalabasan ay dekalidad, durog at walang masamang amoy na pataba. Mayroon ding mga modelo na may maraming seksyon na nagbibigay daan para maging tuloy-tuloy ang proseso. Sa isang seksyon, ilalagay ang mga bagong basura at sa kabilang seksyon naman, kukunin ang luto ng compost. Ito ay isang malaking tulong para sa sinumang hardinero na nagmamalasakit sa pagiging mataba ng lupa at mas gusto ang organic na paghahalaman. Isa itong hakbang sa paglikha ng self-sustaining na ekosistema sa sarili ninyong bakuran. Ayan mga kaibigan, natapos na nating i-breakdown
ang 5 malalaking kategorya at 20 na konkretong ideya na lumalampas sa nakasanayan at tradisyonal na regalo para sa ating mga plantito o gardener. Nakita ninyo, ang main trend ngayon ay hindi magbigay ng gamit pang trabaho, kundi mga gamit na pang-relax at smart solutions. Smart home, garden na kayang mag-alaga sa sarili. Next generation tools na makakatulong para hindi ka mapagod at pangalagaan ang iyong kalusugan. Comfort items na nagpaparamdam na parang nasa resort ka sa iyong bakuran. Entertainment na nagpapasaya at nagpagsasama-sama sa buong pamilya. At syempre, ang long-term investments na mag-a-upgrade ng inyong paboritong hobby. Pero ang pinakabuod ng lahat ng gift ideas na ito ay care or pagmamalasakit, pag-aalaga sa oras, kalusugan, at good vibes ng inyong mga mahal sa buhay. Sana nakatulong ang video na ito at naging kapaki-pakinabang sa inyo para mahanap ninyo ang perfect gift idea. Maraming salamat sa pagtapos ng panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-like ang video na ito kung nagustuhan ninyo. Ngayon, meron akong tanong sa inyo. Ano ba ang pinaka-weird o sa kabilang banda, ang pinaka-useful na regalo sa pagtatanim na natanggap o naibigay ninyo? I-share nyo ang inyong mga kwento at ideya sa comment section. Sama-sama tayong mag-ipon ng mas marami pang cool na options. Hanggang sa muli,